Finally, in the gold lane, the next standard, Da Meng versus the Filipino sniper, Oheb! And their coaches, Coach Master the Basics versus Coach Bon Chan. A match written in the stars. This is the epic rivalry and the culmination between Blacklist International and Aurora. Kay Demon kahit no, bukod sa mga sabihin na nating place na pumapasok at lumalabas, normal na yan para sa isang Angeling. Ang nagpaganda dito ay yung tapang niya na mag 3 blades, 4 blades, madalas sa laban na to. Dahil when you're up against Harith and Eve at pati na rin isang Hylos, yes, sabihin na natin walang stun. Pero napakalagkit kasi ng dance floor kapag ganyan. Yan yung tipo na kapag nagkamali ka ng dash bilang Ling, tapos hindi mo agad nasalo yung yung espada mo. Yung espada mo, yes. Mahaba-habang lakaran yan, boss. Kaya tawag nito, may mga moments kung saan kung mapansin nyo, yung sinasabi nga natin para maaga minsan gumamit ng Tempest of Blades, yun yung way kasi ng parang yun yung go signal for Aurora na okay, set up na tayo ng play. Ito yung sinabi natin na very crucial na Tempest of Blades from Demon Knight. Kasi prior niyan, nung kinuha ng side ng Blacklist yung Lord, nag-Tempest of Blades 3 KDA. So, let's say, para dito sa Aurora, ito yung mga sinasabi natin that they are one step ahead in terms of the positioning. Even Perks ay na-zone out pa nga. Oh, and I just have to say na ang dami ring na sayang na abilities dito kay Rene J, no? Every time na pumapasok siya na akala mo malalim na o wala sa pwesto, doon nagbabato ng mga abilidad ang Blacklist International at kaya naman nakakatakas din via the Shunpo and the Jeet Kundo. And ito na yung masasabi natin na alam ni Rene J saktong asim lang. Yung saktong akala lang naman naman sa posing, pero hindi sakto lang yung performance niya dito this Zushin, no? It's one of the best actually na nakita natin throughout this series. Multiple targets ang kanyang binabagsak at inaangat. And usually, when we look at the Zushin, ay alam natin na minsan pa isa-isa lang yan. But as far as I know, parang ito ata yung Game 2. nakalipas na. This is for game 2, but yung naging performance kanina ni Yue ay talagang very remarkable. Yeah, kasi similar kwento lang din naman yung nangyari ng games 2 and 3. Rene J was there to give out space. Ayan, ito na yun. Pero ito na yun. Ito na yung game 3 na, oo, sinusubukan ni Oheb na magkumuha ng opposite lane. But then the thing is, kagaya ng sinabi ni Chantel dito sa Infinix Game Tambayan, meron kasing lane which makes it difficult na mag-split push knowing fully well na hindi naman nagkaroon ng enough items si Oheb earlier on into the match. Yes, nagkaroon ng laban yung Blacklist International mostly because, again, kagaya ng binabanggit natin sa draft kanina, maganda yung synergy na meron yung buong kupanan nila after the implosion, pwedeng i-layer ng ultimate coming from Haji. It just so happens na sobrang bilis ng paggalaw ng Aurora MLBB and Yue na nagsisimula siya ng laban na merong time doon, hindi lang, parang